mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong paawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ang mahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong paawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin. Mabuti ang Diyos na sa atin. Amen. When God is in the family, love is always there. Amen. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door is always knocking, and bring with His gift of love and His life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there.
away. The morning sun was there. The Savior of the world was rolling. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. When final death came, as heaven looked away, the Son of God was slain in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the storms rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that love is your sting, I resurrected King. I render you the beaten forever. He is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the storm was rolling. His perfect love could not be overcome. Now that what is your speed, I resurrected King. I surrender you, defeated forever. He is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is on the cross. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is on the cross. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is on the cross. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is on the cross. Forever He is glorified.
be the glory po. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always keep to you what God could have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of God be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. That we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May word of God be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. That we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Galing naman kami pala, akala mo. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We're chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house,
we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise you deserve. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. The Lord. Ilang pamilya nandito ngayon, no? At sana nga nakarating pa yung event, no? May mga sinundo kami na talagang 3 pamilya rin. Sabi ko okay lang, no? Meron pa namang susunod, no? Kung medyo pumainit, paki-on na lang. Assures yung ating mga electric fan kung medyo mainit. Ayan. So tayo pong lahat mga kapatid ay darako na. Handa na ba kayo makapakinig? At tayo po'y mahamon ng salita ng Diyos. Okay, ano ba ang Krisyanong pamilya? Yung po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. So yan. The true Christian family. Buksan po natin ang ating mabiblia sa Joshua 24, verse 15. Yan, Joshua 24, verse 15. Okay, kunin po natin ang ating mabiblia. Okay, Joshua 24 verse 15, nakita na po ba? Basahin po natin to mga kapatid. Joshua 24 verse 15. Okay, sama po natin yung 16. Okay, kung nakita na po mga kapatid, sabay-sabay po nating basahin. Meron pa tayo sa screen kopya? Okay, sige. Kung may Bible po kayo, sumabay po kayo. At kung wala naman po, pakinggan nyo na lang po, no? Sabi po dito sa Joshua 15, at 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16, and the people answered, said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So pagpalain ng kanyang mga salita, ayan, tayo po'y makakaupo na. So muli po, no, isang masaya, no, at magandang umaga sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng family, sa lahat ng mga nanay, tatay, at sa ating mga anak, Happy Family Sunday po sa bawat isa. Alam natin, ngayon po ay Lord's Day, araw ng Panginoon, but we celebrate also our families na binigay sa atin ng Diyos. So pag-usapan natin mga kapatid, who are the true Christian family o who is the true Christian family? Kaya po lang sinabi dyan ni Diyos, so mga kapatid sa wikang Tagalog, sabi dyan, kung sa inyo po'y masama na paglingkuran ng Diyos, anong sabi po ng isang ama ng tahanan ni Joshua? Mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang inyo bang paglilingkuran yung mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno sa kabilang lugar kung saan binaha ito, at sabi ng Diyos, o doon naman, sabi ni Joshua, o yung mga Diyos-Diyosan ng Amorites. At sabi niya rito, in whose land you dwell, kung saan kayo naninirahan. Subalit sabi ni Joshua, subalit sa akin at sa aking pamilya, kami ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Isang napakagandang pasya ng isang mananampalatayang tatay, ama ng tahanan. Okay. The true Christian family.
Alam niyo po ba mga kapatid na ang pamilya, yun po yung kauna-unahang binuong institusyon ng Diyos sa Garden ng Eden. Naalala niyo ba si Eva at Adan? Ama, sila po yung kauna-unahang mag-asawa at pamilya. Nagkaroon po silang dalawang supling, si Cain at si Abel. At nanganak pa nun si Eva, sila Seth, sila Lamech, Methusalem at iba pa. Mga kapatid, unang tinatag ng pamilya, mga kapatid, ng Diyos, no? Sa Garden ng Eden, walang iba kundi ang pamilya. At napakahalaga po ng pamilya, mga kaibigan. Okay, tuloy po natin. Yun po yung ating binasa, teksto. So, saan nagsimula ang unang pamilya? Kaya po nang sinabi ko, mga kapatid, sa Genesis 2:23, ating pong basahin. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of men." Yung unang kasalan ay naganap po sa Garden ng Eden. At ang nagkasal po, mga kapatid, kay Adam at kay Eve, walang iba kundi ang ating Diyos mismo. Sila po'y kinasal ng ating Panginoon. Di po ba sa mga kinasal? Ito'y binabanggit na nagkakasal sa atin, di ba? Kung kayo nga'y pinag-isa na ng Diyos, iisa na ang inyong katawan. Kaya ng sinabi ng Diyos, no? So sabi dyan, because he was taken out of men. Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya nga nung kinasal si Adan at si Eva, doon sa Garden ng Eden, sinabi rin ng Diyos, bagaman wala silang magulang, physically, diba? Pero sila'y nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, na kapatid, ikaw lalaki, sabi diyan, at babae, iiwan. Ikaw lalaki, iwan mo ang iyong tahanan, ang iyong magulang, at makikisama ka sa iyong asawang babae, at kayo ay magiging isang katawan. Mga kapatid. So, ang unang kasalan at ang pamilya, mga kapatid, ay tinatag ng Diyos, mga kapatid, sa Garden ng Eden. Subalit, nakakalungkot, mga kapatid, ito ay pilit na sinira at winasak ni Satanas ng Diablo. Di ba ang ganda ng samahan ng Diyos, yung fellowship ng Diyos ni Adan sa ni Eva sa Garden ng Eden? Meron silang sweet fellowship nung hindi pa nagkakasala ang tao. Subalit sila'y binigyan ng Diyos ng babala na huwag nilang kakanin amongst the trees na nandun po sa Garden ng Eden. Pwede nilang kainin lahat ng namumungang puno. Subalit may pinagbawal ang Diyos ng isang puno, yung tree of the knowledge of good and evil, na hindi dapat nila kainin ng bunga sapagkat sabi ng Diyos, sa sandaling kainin nila yung bunga ng tree of knowledge of good and evil, sila po ay mamamatay. Alam natin si Satanas tuso, di ba? So pinili niya si Eva. Bakit si Eva? Mahina. Babae. Totoo yun. Sabi ng Bible, ang babae weaker vessel. Totoo naman talaga, mas malakas ang lalaki. Tama? Kahit sa pagpapasya, malakas ang lalaki. Pero sabi ron, chinempo ni Satanas na si Eva nag-iisa lang. At sinabi niya kay Eve, kumain ka. Sapagkat sabi ron, mga kapatid, pag nakita mo yung bunga, talaga namang magugutom ka. Mas masarap po siya sa chicken joy. Mas masarap siya. Kasi sabi ron, talagang i-desire ng mata mo eh. I-desire ng tingin mo, talagang hindi pwedeng hindi mo mapitas. Kumbaga, irresistible siya sa kanyang sarap at ganda sa mata. Sobrang kaakit-akit, hindi buhin mansanas. Mas masarap po yun sa mansanas. Ano nangyari? So, si Eva ay nag-give in, tama? Kinagat niya yung tinapay, dumating si Adam. Sabi niya, di ba sabi ng Diyos, huwag natin kakainin yan? Eto, kinain ko na, tingnan mo, wala namang nangyari sa akin eh. Sarap, tikman mo kaya. Siyempre, dahil asawa, ano ginawa ni Adan? Kinuha, kinagat din, at kinain. Maya-maya, mga kapatid, ano nangyari? Nagulat sila sa kanilang nakita. Naku, Eva, iba wala pang mali siyang tao noon. Di nila alam na wala silang damit eh. Nung hindi pa sila nagkakasala, wala pang kasalanan. Pero nung pumasok ang kasalanan, sabi ni Adan, Eva, ba't ganyan ang wala kang suot? At si Adan, wala kang isuot. Nagtago sila. At sabi nung sila'y kumuha, mga kapatid, ng dahon ng igos, yung fig leaves. At ito ay tinahitahi nila at nilapat nila sa kanilang katawan
upang mabalutan ang kanilang mga katawan sapagkat ito po ay hubad. Nakuha niyo mga kapatid. At dahil doon mga kapatid, sinumpa ng Diyos ang lupa. Ang sabi ng Panginoon, ikaw lalaki si Adan, paalalay. No? Ikaw lalaki, nung sabi ng Panginoon kay Adan, ikaw lalaki, mula ngayon, hindi ka kakain ang hindi ka nagpapawis. Mula ngayon, magbubungkal ka na ng lupa. At lahat ng kakainin mo, paghihirapan mo. O si Eva, ano nangyari kay Eva? Mula ngayon, sabi ng Diyos kay Eva, sa iyong panganganak, mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Di bang nanay pag nanganganak, masarap ba? Sino kayang nanganganak ng nakangiti? Abay mga kapatid, dahil doon, sabi nga nila, pag ang nanay nanganganak, ang kabilang pa ay nasa kabilang ukay. May mga nanay talagang pasensya na namamatay. Yung ate ko, kasama po yun. Hindi nga nailabas yung bata eh. Eh dahil yung bata suffocated na sa tiyan, yung kumbaga yung liquid niya, yung sa sinapupunan na agasan na siya ng tubig, abay hindi lumabas yung bata. Kailangan buksan ng tiyan, kunin yung bata, patay din yung ate ko. May mga ganun po talagang nangyayari, tama? Minsan papipiliin ng tatay, sino kung bubuhayin, yung nanay o yung anak, yung sanggol. Abay, alam niyo ba dahil sa pagkakasala ni Eva rin, abay, ang babae, nahirapan na sa panganganak. At sabi nung siya, magpapasakop na sa kanyang asawa. At sabi ng Panginoon dun sa ahas na nanukso, mula ngayon, kasi ang ahas dati, hindi naman gumagapang yan eh. Hindi gumagapang yan. Doon lang yung sinumpa ng Panginoon. Mula ngayon, ikaw ay gagapang na, at ang kakainin may maalikabok, sabi ng Diyos. Basahin niyo sa Genesis. At lahat ng salot tumubo na. Ipis, kuto, lisa, doon na naglabasan. Mga daga. Yung dating mga bulaklak na walang tinik, doon na lumabas lahat ng tinik, lahat ng salot. Nung sinumpa ng Diyos, ang lupa pagkatapos ang tao magkasala. Tingnan mo ang dulot ng kasalanan. Yung unang pamilya sa Garden ng Eden ay sinira ng diablo. Tama? Dahil sa kasalanan. Pero praise God. Amen? Praise God. Sapagkat mga kapatid, yung pinangtapal ni Eva at Adan na dahon ng igo sa kanilang katawan ay hindi sapat. Dahon lang yun. Anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay kumuha ng tupang mataba. Ito'y pinatay ng Diyos. At sabi rin siyempre, hindi ka, pag pumatay ka ng hayop, ito'y, di ba, papatakan dugo. Tama? At sabi rin mga kapatid, yung balat ng hayop ng tupang mataba, malusog. Yun ang binalaban ng Diyos sa katawan ni Eva at Adan. Ni Eva at Adan, tanda ng pagkapatawad ng Diyos sa kanila. Amen? Mga kapatid, praise God, sila'y napatawad ng Diyos, pero malungkot, hindi na sila pinabalik ng Diyos sa Garden ng Eden. Babalik sana sila. Kasi meron pang isang punong mahalaga doon, tree of life. Iba yung puno ng buhay doon sa puno ng kaalaman ng kasamaan at kabutihan. Bumalik sila, pilit silang bumalik sa Garden ng Eden. Bakit? Gusto nilang pitasin yung bunga ng tree of life naman. Kasi kapag kinuha nila at kinain, hindi na sila mamamatay muli. Pero ang ginawa ng Diyos, hinarangan to ng isang anghel na may umaapoy na espada, na kahit saan sila lumingon, nandun yung anghel na kaharang sa kanila upang hindi po sila makalapit dun sa tree of life. Basahin niyo po yung Genesis chapter 2, 3, and 4. So doon mga kapatid, sa Garden ng Eden, pilit, winasak ni Satanas ang pamilya. Tama? Pero salamat, ang pagkapatawad ng Diyos ay sagana. Amen? So dito po tayo. Ano ba, sino ba ang tunay na Kristiyanong pamilya? Dito po tayo magdedwell mga kapatid. Unang punto, ang tunay na Kristiyanong pamilya, number 1, sabi dyan, ay umiibig na tunay sa Diyos. Hello, mga kapatid. Sa panahon pong ito, mga kapatid, abay sabi ng Biblia, ang umiibig na tunay sa Diyos, silang mga tunay niyang anak. Amen? O sa tahanan natin, sino ba magmamahal sa iyo? Yung anak ng kapitbahay mo o yung sarili mong anak? Hello, mga magulang. Naturalmente, yung ating mga anak, tama? Hindi yung anak ng kapitbahay mo. Abay, sabi diyan, kung ikaw ay tunay na Kristiyanong pamilya,
abay dapat umiibig tayo sa Diyos. Amen? Pinapahalagahan natin ang Diyos. Anong sabi sa Mark 12:30? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Mga kapatid, wala pong ibang utos ang Diyos una sa lahat. Kundi mahalin siya. Mahalin siya, sabi niyan, with all thy heart. Ng buo mong puso, mahalin ng Diyos, tatay, nanay, mga anak. Pangalawa, mahalin ng Diyos ng buong kaluluwa, buong buhay mo. Pangatlo, sabi niyan, mahalin ng Diyos ng buo mong kaisipan. Pangatlo, sabi niyan, mahalin mo ang Diyos ng buo mong kalakasan. Ito ang unang utos ng Diyos na kinakalimutan ng maraming tao. Hello? Mga tatay, nanay, mas matanda po sa atin ang Biblia. Mas matanda pa ito kila Eva at Adan. Nakuha niyo po mga kapatid? Sabi, ito po'y pasensya na. Maraming pamilya para bang sa panahong ito nakalimot sa unang utos ng Diyos. Ang sabi ng Bible, mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. Ulitin ko po mga kapatid, sabi ng Bible, ito ang una. Kung ito ang una, may una pa ba? Mga nanay, tatay, wala na. Sapagat mga kapatid, ang nagsasalita dyan sa talatang yan, walang iba kundi si Kristo. Kaya huwag po natin kalimutan mga nanay, tatay, ito'y paalala sa atin, baka nakakalimut tayo. Hindi ang trabaho ang una dapat, mahalin. Pastor, pamilya ko, pangalawa lang yan. Una sa lahat, ang Diyos. Sapagat ang karugto niya sa 31, love thy neighbors, pangalawa yun. Yun yung pangalawa. Mahalin mo yung kapwa mo kasama pamilya dyan at ibang tao. Pero dapat una, mahalin ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan niya mga kapatid. Okay, aside from those verse mga kapatid, basahin po natin to. Deuteronomy 10:12-13. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Yan ay sinabi ng Diyos, mga kapatid, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na huwag nilang kakalimutan ang requirement ng Diyos. Anong require niya? Katakutan ng Diyos. Pag sinabi natin katakutan ng Diyos, bigyan siya ng napakataas na paggalang. Amen, mga kapatid? Abay, lumakad tayo sa kanyang mga daan, sabi ng Diyos. Mahalin siya, paglingkuran siya ng buong puso at ng buo nating kaluluwa at buhay. 13, ready, go. To keep the commandments of the Lord and His statutes, which I commanded this day for thy good. Mga kapatid, alam mo ba yung mahalin natin ng Diyos? Alam mo ba yung lakaran natin ng kanyang mga salita? Sundin ang kalooban ng Diyos. That is for our good. Para sa kabutihan natin yon. Para mapabuti ang ating pamilya. Ayaw ng Diyos na mga kapatid na masira ang pamilya. Tama? Sapagkat ang unang sumira niyan, sino? Si Satanas. Pero sabi ng Diyos, kapag minahal natin siya, inuna natin siya, minahal natin siya ng buong puso, kaluluwa, buhay, kaisipan, kalakasan, inunawa natin ang kanyang mga salita, nilakaran natin ito mga kapatid, sinod po natin ito ng mga tapat. Anong sabi ng Diyos? That is for our good. Amen? Ayaw ng Diyos na masirang pamilya. At ayaw din ng Diyos, mga kapatid, na tayo po'y maghirap. O kayo bang mga magulang, gusto mo bang makita mo anak mo nagdurusa, Mayla? Hindi. Sinong anak na gustong makita ang kanyang anak, kanyang pamilya at anak nagdurusa? Sinong magulang? Sorry. Wala po. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos, hindi po ito grievous, hindi ito grabe. Hindi tayo dito sinasakal. Kapag nalaman natin ng kalooban ng Diyos, sinunod natin ito mga sa ating buhay, that is for our own good. For your family's good, mga kapatid. Para sa ikabubuti ito ng anak mo, ng iyong pamilya.
Kaya mga kapatid, unang utos ng Diyos, huwag nating kakalimutan. Amen? Mahalin siya. Sa mga dalaga at binata, darating ang time, kayo mag-aasawa rin. Bubuo ng pamilya. Tama? Huwag yung kakalimutan. Unahin ng Diyos. Siya dapat ang maging sentro ng ating pamilya at tahanan. Amen? Amen po ba? Hindi ang pera. Hindi ang hanap buhay. Hindi kayo. Dapat ang sentro ay ang Diyos. Ang pera, nananakaw. Tama? Kayo, nagkakasira-sira, nagkakaaway-away. Pero mga kapatid, kapag ang Diyos nilagay natin sa ating sentro, mga kapatid, magiging matibay ang tahanan. Amen? Okay. Papasadahan po natin yan. Deuteronomy 11, sabi diyan, therefore, thou shalt love the Lord thy God and keep His charge, and His statute, and His judgments, and His commandments. Kailan? Always. Lagi. Sa lahat ng ating lalakaran, huwag natin kakalimutan mga kapatid, ibigin ng Diyos at unahin siya. Sa iyong mga pangarap kung kay kabataan, sa inyong pangarap at pagsisikap, unahin ng Diyos. Amen? Huwag siyang kakalimutan. Nakakatuwa, di ba? May mga kapatiran tayo dito, mga young people tayo with honors, di ba? Itong high school. At ako'y natutuwa po doon sa isa nating young people sa Manila. Pampihira, lahat ng services nandun siya. Lahat ng practice sa choir nandun siya. And guess what mga kapatid? Minsan uuwi ng bahay, alauna na eh. Kasi nag-practice ng choir. Alam nyo, nung graduate, soul winner, giver sa church, may mga ministry sa mga kabataan. Ay, pambira, basta wala nang tayo mag-aral. Alam niyo po, nung graduate, magna cum laude. Sinong sasabihin mo pag nasa church ka, mga kapatid, hindi ka mapapabuti? Naku, mga kapatid, abay, pag malapit tayo sa Diyos, mapapabuti ka. Amen? Ako'y naniniwala, walang kapataang Kristiyanong tamad. Amen? Na nagmamahal sa Diyos. At ganoon din po tayo mga magulang, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, abay, uunahin natin siya. Pahalagahan natin ang Diyos para po sa ating kabutihan at sa ating pamilya. Mapabuti ang ating pamilya. Pangalawa, ayan, ang tunay na Kristiyanong pamilya, sama-samang sumasamba sa Diyos. Amen? Sama-sama. Gaya ng sinabi sa ating teksto, huwag mong hayaan tatay, ikaw lang magsisimba. Huwag. Ang Kristiyanong pamilya, hindi ganon. Kung ikaw ay nanay, hindi lang ikaw. Huwag kang pumayag, ako lang magsisimba, parehas tayong Kristiyano. At huwag din nating hayaan na tayo lang dalawa magsisimba. O daraso sa church. Abay, isama mga anak. Sino pa yung nasa bahay? Isama ang katulong. Isama ang biyanan mo kung nandun, ang nanay mo at mamagulang. Lahat ng tao sa bahay nyo. Pagka araw ng pananambahan, huwag kayong pumayag na may naiiwan. Amen? Abay, araw to ng Diyos. Amen? Abay, Lunes hanggang Sabado, pinasasana nga tayo ng Diyos, magtrabaho tayo eh. Yung pa bang pati araw niya eh, na nakawin pa natin. Eh, di ba nakakahiya naman sa Panginoon yung mga kapatid? So mga kapatid, pangalawang punto, ang Kristiyanong pamilyang tunay ay sama-samang sumasamba sa Diyos. Basahin natin yung Psalms 96 verse 9. Ready, go! Oh, worship the Lord in the beauty of His holiness. Be before Him all the earth. Wow! Mga kapatid, sabi diyan, oh, sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Alam niyo mga kapatid, every time na tayo dumarako sa pananambahan, mga kapatid, na itatanghal ang kagandahan at kadakilaan ng Diyos. Amen? Ay, pambira, di ba nung tayo ngayon umiibig eh. Kung sining iniibig mo, hindi ka makakatulog, di ba? Akala ko nun eh. Meron akong, nung high school. Hanggang doon lang. Pero huwag mo naman ligaw, ha? Russell. Alala sa mga nanay, tatay, dito po sa church, pinagbabawal ko po magligawan ng young people. Bawal. Aral muna. Ang sabi ko sa kanila, graduate muna kayo ng college. 25. Diba, 22, gagraduate ka, 23, tama? Makakatrabaho ka ng 2 taon, tama? Kahit pa paano makakatulong ka muna sa nanay mo ng konti. Sabi ko sa kanila, pagdating ng 25, malaya kayo. Manligaw.
Ikakasal ko pa kayo kasi may lisensya po akong magkasal. Nagkakasal po ako. At sabi ko sa kanila, kapag nalaman ko na nanliligaw kayo, tingnan niyo yung mga kahoy sa likod, ayun yung mga punong tuyo, ayun, mamili ka dyan kung anong kaba ang gusto mo. Ang balos ko sa inyo talaga yan. Dapat pumayag ang tatay niyo siyempre. Pastor, pakipalo nga tong anak ko, ayaw sumunod eh. Sabihin niyo lang. Mga kapatid, mahal ko yung anak niyo. Amen? Pag sila'y nasa simbahan, sige lang, hayaan niyo sila maglingkod sa Diyos. Pero pinagbabawal ko na hindi sila mag-aral ng mabuti. Natamad sila sa klase. Ayaw natin yun. At ayaw rin natin, unahin ang panliligaw kaysa pag-aaral. Pag-aaral muna. Sa tagdang panahon, 25, malaya ka ng manligaw. You have my blessing as your pastor. Amen? As your mission pastor. Magulang. Gusto niyo bang anak niyo mag-asawa ng maaga? Sige. Pabayaan niyo sila. Pag yan ang anak, kanino lalapit? Asa sa'yo lahat. Tama? Abay, matanda na si Papa, asa pa rin kay Papa. Bakit? Hindi nagtapos ang pag-aaral eh. Dapat yung nanay tatay nag-i-enjoy na sila lolo at lola, di ba? Kasi lahat nakapagtapos na. May magagandang pamilya ang kanyang mga anak. Pero pag nag-asawa ng maagang mga kabataan, naku po, pag nawala ng gatas yan, punta sa lola. Punta sa lolo. Na dapat si lolo nagbabakasyon na sa Boracay, si lolo eh. Kung yung budget nila, binibigay pa sa apo. Mga kabataan, makinig kayo. Amen? Ito ay para sa inyong kabutihan. So sabi diyan, sambahin ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan, katakutan siya ng lahat ng nilikha. Abay mga kapatid, sambahin natin ang Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, nanay, tatay, pamilya, sama-sama tayo. Amen? Sama-samang sumamba sa Diyos. Maglaan ang Diyos, lalo pa sa mga araw tulad po nitong linggo. Okay, Exodus 34:14, sabi diyan, basahin po natin, ready, go. For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, and is a jealous God. Ano sabi diyan? Sambahin ang Diyos, at huwag kang sumamba sa ibang, tingnan niyo yung Diyos na una. Small letter G, ito, capital. Magkaiba yan. Pag sinabi natin small letter G, sambahin ang ibang Diyos-Diyosan, wag, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag sinabi natin Diyos-Diyosan, anumang bagay, tao man, lugar man, na pinapahalagahan mo higit sa Diyos, ang tawag ng mga kapatid ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakuha nyo? Sapagkat kung meron tayong unang sasambahin, number one ang Diyos. Bakit, Pastor? Siloso ang Diyos, He is a jealous God. Amen? Siloso siya. Sino sa atin hindi nagsiselos? Oh, hindi ka tao pag hindi ka nagsiselos, di ba? Ng mga bata nga tayo, pagdating sa kay kaibigan, kami investment di bakit nasa kanya na lumalapit, di ba? Tuloy siya na yung nalilibre ng merienda. Ako hindi. Yung para dahil sa merienda lang. O, di ba? Pag may kumausap sa minamahal mo na tagalan, ibatiti ka. Di ba? Nagsiselos tayo. Normal yon. Bakit inikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis eh? Abay, kung ang Diyos ay nagsiselos, nagsiselos din tayo, di ba? Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ipagpapalit natin siya sa ibang bagay, sa ibang tao. Siloso ang Diyos. Ako, pag piniti ka ng Panginoon, yari ka. Deuteronomy 11:16-17, sabi diyan, take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Take heed. Maging maingat po tayo. Amen? Maging maingat, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, na baka naman sa iba na bumaling ang iyong pag-ibig at hindi na sa akin unang-una. Sabi ng Bible, take heed, baka madaya kayo. 17, sabi diyan, and then the Lord's wrath be kindled against you. Yan, ha? Kung ang Diyos ang magmahal, marunong din siyang magalit. Wrath, mamuhi. O, di ba tayo mga magulang? Mapagmahal tayo, hindi. Sa mga anak. Walang mga magulang na hindi nagmamahal sa kanyang anak. Tama? Kahit ibang kulay niyan, ibang mukha niyan. Sa magulang, guwapo yan. Mahal naman mo yan. Tama? Okay, ito yan. Tayo mga magulang, mapagmahal. Tama?
Nagagalit din ba tayo? Hello? Minsan namumuhi rin ba tayo? Minsan siloso rin ba tayo? Ganun ang Diyos eh. Kasi nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Marunong siya magmahal. Pero nagsiselos din siya. At sabi rito, marunong din siyang mamuot, magalit. Anong sabi ng Diyos? Kapag pinagpalit natin siya sa ibang bagay, sa ibang tao, abay sabi diyan, and then the Lord's wrath rekindled against you, and He shut up the heaven. Abay, sasarduhan niyang langit. And there be no rain. At hindi niya pa uulanin. Sabi diyan, and the land yield not her fruit. At yung lupa hindi niya pagbubungahin. Sabi diyan, unless she perish, at kayo mapahamak, quickly, from off the good land, which the Lord giveth you. Okay, tandaan natin, ang Diyos ang nagpapaulan. Tama? Siya nagpapadala ng ulan, siya rin nagpapatigil. Siya nagbibigay ng umaga, siya rin nagbibigay ng araw. Eh, isipin mo, pag nagpinagselos natin ng Diyos, nagalit siya. Hindi ko paliwanagin ang araw, hindi ko pa ulanin. Kawawa tayo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, bilang Kristiyanong pamilya, huwag natin pagsisilosin ng Diyos. Amen? Unahin natin siya at mahalin natin siya. Pangatlo, ang tunay na Kristiyanong pamilya, sama-samang naglilingkod sa Diyos. Hindi lang umiibig. Amen? Hindi lang sumasamba. Mga kapatid, pangatlong punto, ang tunay na Kristiyanong pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Diyos. Di ba sabi ni Joshua sa ating binasa kanina? Yung talata. Ayan, basahin natin. Okay? Sabi diyan, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Ano sabi ni Joshua? Isang mabuting ama, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, mamili nga kayo kung sinong inyong paglilingkuran iibigin. Ang Diyos-Diyosan ng ibang tao o ang tunay na Diyos? Ang sabi po ng isang ama ng tahanan na may takot sa Diyos, subalit sa akin at sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Amen? Kung kayo kabataan, yung people, abay ngayon pa lang, panalangin mo na, Lord, kung someday magkaroon ako ng pamilya, Panginoon, gusto ko yung pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Amen? Yung sama-sama kami magpupuri sa iyo, ang saya. Naalala ko yung nanay ko, bago mamatay, yun ang sabi ko sa kanya eh. Kasi bago mamatay ang nanay ko si mamay, ako may Bicolano, Bisaya, halo, no? Bago mamatay si mamay, sabi ko nung kay mamay, nasave ako eh. Sa pamagitan ni Pastor, ginamit siya ng Panginoon, nagpiplit siya, tumanggap po kay Jesus. At sabi ko, gusto kong ayusin ang buhay ko. At nakita ko sa aking pamilya, abay, 14 kami magkakapatid, labo-labo, magulo. Walang oras sa Diyos. Pero nung ako'y nakakilala sa Diyos, ano sabi ko sa nanay ko, nung buhay pa siya, sabi ko, May, sa akin magsisimula ang Kristiyanong pamilya na may takot sa Diyos. Hindi ko nakita yun sa amin eh. Hello? Kanya-kanya kami. Bahala ka, magsisimba ka. Bahala ka. Hindi ko nga nakita na si nanay, si tatay, kasama namin yung simbahan. Siguro meron akong isang naaalala sa Christian Church, nung sila dumadalo pa noon. Pero labo-labo kami. Punta ka sa hindi Kristiyanong simbahan, kung saan-saan. Ganun po kagulo. Pero never na, itong linggo, susunod na linggo, sama-sama kami, hindi. Pero sabi ko sa aking sarili, May, kasi yung tatay ko nasa probinsya, sabi ko, pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko sama-sama kami sa Diyos. Amen? Sama-sama kami sa Panginoon. Sabi niya, now therefore, fear the Lord, sabi ng Panginoon, and serve Him, o ni Joshua, in sincerity and in truth. Sabi niya, paglingkuran ng Diyos in sincerity. Totoo sa puso mo. Amen? Natotohanan. Bukal sa ating puso, may kasipagan sundin ng Diyos. At sabi niya, put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve the Lord. Mga kapatid, hindi lang tayo umiibig. Hindi lang sama-samang sumasamba. Pangatlo, dapat mga kapatid, sama-samang naglilingkod sa Diyos. Amen?
Tatay, huwag nating hayaan. Nanay, mga anak lang natin ang lilingkod. Kasama tayo. Amen? Hello? Kasi ang pamilya, tatay, nanay, kabataan. At huwag din naman tatay lang, nanay ang naglilingkod sa Diyos. Dapat, pati anak, sama-sama dapat. Amen? Yun ang sabi ng Bible eh. As for me and my house, we will serve the Lord. O tayo mga nanay dito, sanggulang anak mo, pag-pray mo na yan. Na Panginoon, habang maliit ito, Joy, yung anak ko, Panginoon, lalapit kami sa iyo. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Hindi man namin ito nakita sa aming mga magulang, pero babaguhin ko yung mali ng aking mga magulang. Hello? Hello? Magpasya tayo ng ganun. Hindi man natin nakagisan sa ating pamilyang Kristiyanong pamilya, sama-sama, nagmamahal, sumasamba, naglilingkod sa Diyos, abay, baguhin mo. Pag ikaw na. Amen? Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa puso mo, gusto kong maglingkod sa Diyos kasama ang aking pamilya. Amen? Okay, sabi diyan, 25, and he shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread. Wow, ito, pag pinaglingkuran natin ang Diyos, sama-sama tayong sumamba sa Diyos, sama-sama tayong umibig sa Diyos, anong balik ng Panginoon? Ito pong pangako ng Diyos. And he shall bless thy bread. And he shall bless thy bread. Pagpapalain ng Diyos yung ating pagkain sa araw-araw. Mga nanay, tatay, hindi ka magkukulang. Amen? Hindi ka magkukulang. At sabi diyan, and thy water, hindi ka mauuhaw. Hindi ka matutuyuan kapag minahal mo ng Diyos, inuna siya. Pinaglingkuran ng Diyos buong pamilya. At sabi ng Panginoon, ito pa, and I will take sickness away from the midst of thee. At tatanggalin ko ang mga sakit sa inyo. Ayan. Minsan magtanong tayo, Pastor, bakit sa bahay namin puro kami may sakit? Ano mo ba ang Diyos? Pangalawa, inuuna mo ba siya? Tama? Pangatlo, sinasamba mo ba siya? Naglilingkod ka ba sa Diyos? Sabi ng Panginoon, kapag inuuna mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, pinaglilingkuran mo siya, ano sabi doon sa pang-apat? Tatanggalin niya yung mga karamdaman ng ating mga anak. Hello, sino bang gusto may sakit sa ating pamilya? Di ba ayaw natin? Amen, mga kapatid? Ayaw natin magkakasakit ang ating mga anak. Amen? Ayaw natin magkakasakit ang ating mga buhay. Mga kapatid, alam mo sikreto? Lumapit ka sa Diyos. Pastor, trinay ko na lahat eh. Baka kulang ang Diyos. Kasi hindi mo siya inuuna. Sa'yo parang tira-tira na lang sa Diyos. Kung ito yung isingit na oras ko, dito na lang ako magsisimba sa singit. Ito kasi yung free ako eh. Ay kung bira ang Diyos, parang inano mo pa, parang paningit lang ang Diyos sa'yo. Na dapat siya ang una. Amen? Para pagpalain ng Diyos ang iyong mga pagkain, ang iyong mga tinapay sa araw-araw, ang iyong tubig, at tanggalin ng Diyos yung salot, yung karamdaman sa ating pamilya. Ayun, sabi ng Diyos, hindi ako nangako, ako'y tao lang din. Amen? Ang nangako niya na mag-aalis ng karamdaman sa ating pamilya, ang Diyos, kapag inuna natin siya. Praise the Lord. Ako'y nakakatuwa. Marami ko na-encounter na mga nanay na 80 plus, 90 plus, ang nalakas pa. Mga Kristiyano sila. Nanay, ilan taon na po kayo, Nay? 63, maganda pa rin, di ba? Mama, ilan taon ka na ba? 68 yung biyanan ko. Si Papa? O 73, gwapo pa rin, di ba? Mga kapatid, meron tong kaibigan ako matanda, natutuwa ako sa kanila. Every time na makikita ko sila, gaganda, mga nanay, mga Kristyano. Lagi silang nakangiti. Yung isa tinanong ko, excuse me ha, Nay, ilang taon na kayo? Para magna-90 na siya. Magna-90, sumasakay pa ng bus. Minsan may mga bit-bit pa siyang kung ano-ano. At pag nasa lubong mo siya, good morning anak, lagi siya nakangiti. Tingin ko sa kanya, Nay, sabi ko, mga 60 ka lang. Di anak, magna-90 na ako. Mga kapatid, sabi ng Panginoon siya, nagpapahaba ng buhay eh.
Nag-aalis ng karamdaman. Abay mga kapatid, lumapit na tayo sa Diyos. Amen? Abay, unahin na natin siya sa ating pamilya. Okay, pang-apat. Yan. Ang tunay na Kristiyanong pamilya, yan. Sama-samang nagtitiwala sa Diyos. Amen? Alam niyo ba, habang maliliit na yung ating mga anak, di ba may pag sinama mo yan sa mga laruan, di ba, turo yan ang turo, di ba? Bili mo ako naman, bili mo ako nun. Alam mo, magandang ituro natin sa ating anak. Anak, mag-pray ka. Mag-pray ka kay Jesus. Mag-pray tayo sa Panginoon. Pag-pray mo, nabigyan ka ng Panginoon yan. Nakuha? May yung bata, pag hindi nabili, di ba, naglulupasay. May nakita ko ganyan sa mall, eh. Naglulupasay, bili mo ako yan. Ay, grabe. Mga kapatid, turuan natin silang magtiwala sa Diyos. Sabi po sa Psalms 27:8, basahin po natin ito, some trust in chariots, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. 8, they are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Sabi niya, yung ibang tao nagtitiwala sa mga karwahe. Pag sinabing karwahe, mga kabayo, kasi nung unang panahon, pag may kabayo ka, mayaman ka. Tama? Nung panahon ng mga lolo natin, wala pang sasakyan masyado, di ba? Abay, pag may karwahe kayo, may mga kabayo kayo, mayaman kayo. Sabi ng Panginoon, yung iba nagtitiwala sa mga kabayo, chariots at iba pa. Ayan o. And some in horses. At sabi ng mga Kristyano, sabi dito, but we will remember the name of the Lord our God. Subalit kami, bilang pamilyang Kristyano, aalalahanin namin ang pangalan ng Diyos. Amen? Pagtitiwalaan namin si Yahweh. Sabi diyan, ano nangyari sa mga nagtiwala sa chariot o sa mga kabayo, may kabayo? They are brought down and fallen. Ayun, nagkandabagsakan sila. Pero tayo nagtitiwala sa Diyos, we are risen and standing upright. Wow. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, mga kapatid, anumang bagyo sa buhay, tandaan mo, matibay ang pamilya. Amen? Na nagtitiwala sa Diyos. Okay. Mark 10:24, ating pong basahin. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Alam mo ba, sabi ng Panginoon dun sa mga mayayaman, makinig po kayo maigi, nakakalungkot, di ba? Maraming taong may kaya, mayaman, pero pag pinag-usapan ng Diyos, change the topic. Akala nila, ang Diyos nila, pera na. Pero hindi nila alam, sa isang pitik lang ng Diyos, buhay nila, pera nila mawawala. Ayun sabi ng Diyos, napakahirap sa mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Doon eh. Alam niyo ba, mayroong isang mayamang lalaki lumapit kay Jesus. Ang sabi ng lalaking ito, Panginoon, gusto kong sumunod sa'yo. Ano sabi sa kanya ni Kristo? Kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo yung ipamigay mo sa mahirap ang kayamanan mo. Pamigay mo. Pamigay ka sa tao. At sumunod ka sa akin. Alam mo, sabi ng mayamang tao, nalungkot siya. Sa sobrang dami ng kanyang kayamanan, ayaw niyang bitawan. Nakuha mga kapatid. Akala niya, kapag sumunod siya sa Panginoon, hindi siya pagpapalain. Wrong. Mga kapatid, alam mo ba, pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Totoo yun, mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible. Psalm 62 verse 10, Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Paalala to sa atin ng Diyos. Pag yumaman ka, huwag mong ilagay din yung puso mo. Nakuha? Sabi ng Panginoon, pag dumami ang iyong pera, kabuhayan at iba pa, huwag mong ilalagay din yung puso mo. Ilagay mo pa rin sa akin. Amen? Ibigay mo pa rin sa akin. Bakit, Pastor? Abay, ang pera, naglalaho yan, I tell you. Meron nga akong kilala, doktora, napakayaman. Siya, ang yaman eh. Walang oras sa Diyos. Nagising isang umaga, amoy gas sa bahay nila. Amoy gas.
Mayaman, doktora, may isang anak. Walang panahon sa Diyos. Mayaman eh. Daming kabuhayan. Nagising isang umaga, amoy gas. Nasa second floor sila. Bumaba. Sa first floor, amoy gas. Swinich yung ilaw. Boom. Buong bahay nila, sabog. Para silang, alam mo yung lechon na tinusta. Dalawa sila ng anak mo. Mga kapatid, pag nagtiwala tayo sa kayamanan natin, nakakatakot yan. Isang pitik lang ng Panginoon. Tanggal yan. Pagkapatid ikaw, pati tayo eh. Mga kapatid, sabi ng Panginoon tayo magtiwala kay Yahweh. Amen? Sa Diyos tayo magtiwala. Huwag sa kayamanan. Ang kayamanan, bonus na lang sa atin yan. Amen? Pag matapat ka sa Diyos, bonus na lang yan. Hindi ka magkukulang dyan. Okay, sabi dyan, but I trusted in Thee, O Lord. I said, Thou art my God. Sabi kung sila nagtitiwala sa yaman, sa kabayo, karwahe, iba pa, karangyaan ng buhay, sabi ni David, mga kapatid, subalit ako ay magtitiwala sa Diyos sapagkat Siya ang aking Panginoon, ang aking manlilikha. Amen? Abay, turuan po natin, mga kapatid, ang ating pamilya na magtiwala sa Diyos. Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times. Lagi, magtiwala sa Diyos. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Pag sinabi natin refuge, Siya ang ating kublihan. Siya ang ating kampo. Ibang mga sundalo pag sugatan, saan dinadala? Iba sa kampo. Doon sila ginagamot, pinapakain, at iba pa, pinalalakas. Mga kapatid, alam niyo ba ang Diyos ang ating kalakasan? Siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaluwanan sa buhay. Kaya mga kapatid, kanino ka magtitiwala? Sa pera? Trabaho mo? Sa tao? Panahon? Babago lahat yan eh. Pero ang Diyos kailanman, nanay, tatay, hindi nagbabago. Amen? Hindi ka magbabago ang Diyos. At hindi ka magsisisi kapag minahal mo siya, sinamba mo siya, pinaglingkuran mo siya, at hindi ka magsisi kapag pinagtiwalaan mong Diyos. I tell you. Psalm 73 verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Yan ang sabi ni Haring David. Aking ilalaga ang pagtitiwala ko sa iyo, o aking Panginoong Diyos. Wow. O diba, kung ikaw ay tatay, huwag tayong magtiwala sa lakas natin. Hindi lagi malakas tayo, diba? At tayo bilang tao, habang tumatanda, lumalakas ba tayo, nanay, tatay? Ay, nangihina tayo. Yung dati mong lakas. Dati nakakatakbo ka ng 10 ikot, di ba? Ngayon, pambira. Wala pang 1 ikot. Sakit na ng gulugod mo eh. Tumatanda tayo pa eh. Ay, yung mga bata sa ngayon, lalakas nyo. Pero darating yung tayo, manghihina rin tayo. Yan ang buhay ng tao eh. Kaya sabi ng Diyos, tayo'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Panglima, huling-huli. Sabi diyan, ang tunay na Kristiyanong pamilya, yan, ay sama-samang dumadalangin sa Diyos. O when was the last time bilang family nag-pray kayo? O bilang isang pamilya, kailan kayo nanalangin sama-sama? Sabi diyan sa Psalms 32 verse 6, for this shall everyone that is godly pray unto thee, in a time when thou mayest be found. Sabi diyan, no, yung mga maka-Diyos, yung mga Kristiyanong pamilya, mga umiibig sa Diyos, ano sabi diyan? Manalangin sa Kanya. At sa panahon na tayo'y dumalangin, anong sabi ng Diyos? Makakasumpong tayo ng kasagutan sa Kanya. Kayo ba may mga prayer request sa family? May mga concerns ba tayo? Aray, merong may sakit sa inyo, nangangailangan ng panalangin. Mga kapatid, alam mo ba ang Diyos tumutugon sa panalangin? Sa hindi mo alam na paraan, kikilos ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya, magtiwala, tumawag sa Kanya. Sabi nito ni Haring David, patungkol sa pananalangin, basahin natin 55 verse 17 ng Psalms. Ano sabi diyan? Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Wow. Tagalogin natin. Sa gabi, sa umaga, sa tanghaling tapat, ako ay mananalangin at tatawag sa Diyos at papakinggan niya ang aking mga panalangin.
Mga kapatid, proven yan. Proven yan. Sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos, kapag tayo nangailangan, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Naalala niyo yung tatlong magka-Kristyanong ito mananampalataya? Ito napakagad ng halimbawa. Apat sila actually, si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Apat sila magkakaibigan, mga kabataan, mga binata galing sa Israel. Makinig kayo maigi. Napunta sila sa Babylonian Empire. So, doon muna tayo sa tatlo. Yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego. Abay, dinala sila doon sa Babylonian Empire na kung saan hindi si Yahweh ang Diyos, tama? Kundi yung mga Diyos-Diyosan. Abay, si King Nebuchadnezzar, nagpagawa ng ribulto ang taas. Na ang uri ginto, ang kabilang braso ay pilak, ang kabilang kanso, bakal, pababa at iba pa. Yung kahoy at iba pa. Abay, sabi ni King Nebuchadnezzar, pag nangyari ito, gumawa siya ng batas lahat ng nasasapukupang kumamayan, luluhod, magpapatira pa sa harapan ng ribulto. Nandun yung tatlong mananampalataya. Si Shadrach, Meshach, Abednego, kasama ako si Daniel. Aba yung tatlo, nagbatenting na ng oras na yun, dapat di ba lumuhod na sila sa ribulto? Aba yung tatlo, nakatayo pa rin. Abay, ang titigas ng ulo niya, di ba gumawa ang hari ng batas na pag narinig yung batenting, lahat kayo luluhod. Ano sabi ng tatlong binata? Hindi po kami luluhod. Sapagkat ang Diyos po namin ay si Yahweh, hindi si King Nebuchadnezzar. Anong sabi nila sa hari? Kay King Nebuchadnezzar, mahal na hari, pasensya na po. Iligtas man kami ng aming Diyos. Kasi alam nila kapag hindi sila lumuhod, papatayin sila ng hari, itatapon sila dun sa chimney na pinainit ng 7 beses. Alam niyo chimney, yung pugol. Di ba? Pag nagagawa ng pandesal, di ba apo yun Sa panahon natin ngayon, ano yun? Hindi open. Meron pang mas matindi. Mga na-COVID sa dinadala. Cremation. Alam mo ang cremation? Apo yun. Matinding apo yun. Abay, yun ang parusa. Igagatong sa apoy. Sa talaga namang susunugin sila, ikikremate sila ng buhay. Abay, sabi ng tatlo, mahal na hari, pasensya na po, hindi man kami iligtas ang aming Diyos ni Yahweh. O iligtas naman kami, hindi pa rin kami lulod sa ginawa mong ribulto. Matitigas nung mga to Alam mo ginawa sa tatlo? Kumuha ng berdugo. Pinahagi sila ron. Yung tatlo sa apoy. Abay, sumilip si King Nebuchadnezzar. Akala nila patay na yung tatlo Abay, naglalakad yung tatlo sa apoy sa loob at kumakanta. At kasama nila, meron silang kasamang tao ron, nakamukha ng Panginoong Jesus. Kasama nila, habang naglalakad at kumakanta, sa loob ng hurnong yun. Alam mo, sabi ni King Nebuchadnezzar, mga anak, lumabas kayo. Lumabas yung tatlo. Paglabas, di ba, 4 sa loob. Paglabas sila, 3 pa rin sila. Ay, pampira, kahit buhok nila hindi nasunog. Wala silang amoy totoo. Alam mo ginawa ni King Nebuchadnezzar? Yung isa na gusto silang patayin yung tatlo kasi meron nung sip-sip sa akin. Na nag-push na yung batas na ito, yung mga Hudyo mapatay talaga. At yung nag-push ng mga kapatid ng batas na yon, nalimutan ko pangalan, hanapin nyo na lang. Mga kapatid, siya ang tinapon sa apoy at siya ang namatay. Mga kapatid, ito yan. Turuan natin ang ating mga anak, ang ating pamilya. Manalangin sama-sama. Pastor, malayo ako Nasa trabaho ako. Mag-set ka ng oras, tatay, nanay. Kahit malayo ka, di ba pwede naman mag-online? O kaya malayo, pastor. Wala kaming online, mahina ang net, mahina ang data. Okay, sabi mo sa mga anak mo, anak, mahal, sa misis mo, alas 7 ng gabi, hindi ko man kayo makita, sama-sama tayo mag-pray. Pwede ba? Hello mga kapatid, sabi ni Haring David, sa gabi, sa umaga, at sa tanghaling tapat, ako'y tatawag ng Diyos at pakikinggan niya ang aking tinig. Wow! Alam niyo po, pag tayo nanalangin, pribileyo yan. Pag sinabi natin pribileyo, magandang opportunity, binibigay siya ng Diyos para kausapin mo siya, asaya mo sa kausapin. Pangalawa, ang pananalangin ay utos ng Diyos.
Kapag hindi natin ito ginagawa, hindi tayo sumusunod sa Panginoon kasi utos yun. Mark 14:38, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Oh, bakit ka mahina? Bakit pa hinahina ka? Baka hindi ka nag-pray. Hindi ka nananalangin sa Panginoon. Yun ang sabi ng Bible. Ano pa? Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread. And in yung simbahan, nagpatuloy sila. Sama-samang pananalangin. Meron po tayo dito Wednesday prayer meeting sa hapon. Kung kayo po'y maaga, 5:30, nagsisimula tayo mag-pray. Kung wala pa yung iba, 6 o'clock, isang oras lang naman. Maximum 6:30 lang hanggang 7. Tapos lang ating prayer time. Minsan kayo po'y hinahatid ko pa kung gabi na talaga. Mga kapatid, uy, meron pa palang bonus. Ayan, bilisan ko na to. Pang-anim, ang tunay na Kristiyanong pamilya, ayan, sama-samang nagbibigay ng buhay sa Panginoon. Diba si Kristo binigay niya ang kanyang buhay sa atin, tama? Abay, kaso hindi ba pwede nating ibigay ang ating lakas sa Panginoon, ang ating abilidad, ang ating mga talento at buhay? Mga kapatid, inaasahan po yan ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 16:25, makinig po, basahin po natin yung sabi-sabay. Ready, go! For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sabi ng Tagalog, sino man ang mag-ingat ng kanyang buhay, hindi ibigay sa Diyos, mawawalan. Subalit sino man ang magbigay ng kanyang buhay para sa akin, sabi ni Jesus, ay makakasumpo. Pag pinagkait mo ang buhay mo sa Diyos, mawawalan ka. Mapapaaga ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, hahaba ang buhay mo. I tell you. Yan po mga kapatid. 6. Bago tayo magtapos at manalangin. Ang tunay na Kristiyanong pamilya ay, sabay-sabay nating basahin. Ready, go! Sama-samang umiibig sa ating Diyos. Pangalawa, sama-samang sumasamba sa Diyos. Pangatlo, sama-samang naglilingkod sa Diyos. Pangapat, sama-samang nagtitiwala sa Diyos. Panglima, sama-samang nananalangin sa Diyos. Pang-anim, sama-samang nagbibigay ng buhay sa Diyos. Ikaw, bilang tatay at nanay, o bilang pamilya, nais mo rin ba na pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan at pamilya? Ay mga kapatid, unahin natin siya. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sapagkat pinagkatiwalaan mo kami, Panginoon, ng mga pamilya. Salamat po sa mga tatay at nanay na nandito sa iyong simbahan. Salamat po, Diyos, sa aming mga anak. Salamat, O Diyos, sa maraming bagay na pinagkaloob mo sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng kadakilaan mo sa amin. O Diyos, dalangin ko, patuloy mo kaming pangunahan at patuloy mo kaming pagpalain, O Diyos. Habang nakayukot, nakapigit ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapigit ang bawat isa. Tatay, nanay, nais mo ba na pagpalain ng Diyos ang iyong tahanan? Ang iyong pamilya? Abay, kung nais natin, sabi ng Bible, ibigin siya, unahin siya, paglingkuran siya, pagtiwalaan siya. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali para kausapin ng Diyos. At sabihin mo, Panginoon, gusto ko pagpalain mo kami bilang pamilya. Panginoon, tulungan mo kami. And give you time. And give you time, kausapin natin ang Panginoon. Mga kapatid, tatay, nanay, ang altar ay bukas. Maaari kayong lumapit sa unahan at isubo mo sa Panginoon ang iyong pamilya. Mag-pray natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Dito sa unahan, kayo po yung aking nanihan. Lumapit, mga magulang, tatay, nanay, mga anak. Lapit tayo sa Diyos. At ipag-pray natin
ang ating buong pamilya. Na sila'y pagpalain ng Diyos. Sa tayong lahat, ay sama-samang umibig sa Diyos. Sama-samang magtiwala sa Kanya. Sama-samang sumamba. Huwag kayong mahiya. Pwedeng lumapit kahit sino. At kung gusto mong pagpalain din ng Panginoon ang ating mga pamilya, abay idulog natin sila sa Panginoon. Tandaan natin to. Kung hindi natin kayang gawin ng Diyos sa ating pamilya. Baka marahil, meron kang loved ones na hindi pa ligtas. May mga mahal tayo sa buhay na wala pa kay Kristo. Wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Ay wala ba tayong concern sa kanila? Siguro mga anak mo, hindi mo alam kung sila ay Kristiyano na nga ba, tunay na nakakilala kay Kristo. Mga kamag-anak natin, mga kapatid, abay, alam mo, nais ng Diyos sila yung makakilala rin, maligtas sila. Pero mga kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Panalangin natin ang ating mamahal sa buhay. May kaway kabataan, pag-pray mo yung sarili. Sabihin mo sa Panginoon, iingatan ko ang aking sarili. Ako'y mag-aaral ng mabuti. Susundin ko yung mga salita. I-reserva ko ang aking katawan. At sa panahon ako'y handa na, O Diyos, na magpamilya. Susundin kita, O Diyos, ang iyong mga kalooban. Panalangin mo someday. Abay, magtayo ka ng isang Kristiyanong pamilya na may takot sa Diyos. Na si Kristo ang sentro, ang Diyos ang sentro. At sa ating mga tatay, nanay, abay, habang tayo may lakas pa, bigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Maglingkod na kay Kristo habang tayo malakas pa. Habang may pagkakataon pa, ay ba'y nasa huling takbuhin na ng buhay. Abay, habang ikaw ay may lakas, maglingkod ka na sa Diyos. Amen? Habang may pagkakataon pa, ilagak mo ng pagtitiwala mo sa Kanya. Habang may pagkakataon pa, sumunod tayo sa Panginoon ng may katapatan. Po'y pagpalain ng Diyos. Sa ating nalagitan, kung meron mang hindi mo pa alam, hindi mo pa kilala si Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas, at hindi mo pa alam kung saan pupunta yung kaluluwa someday, nais ng Diyos, kaibigan, pagbuksan mo si Kristo. Pagtiwalaan mo siya, sampalatayanan mo siya. Sabi ng Panginoon, sino ang sumpalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, malungkot ang sasapitin ng isang tao na walang Kristo sa kanyang buhay at hindi pa sumampalataya sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang kapahamakan ng iyong kaluluwa ay apoy ng impyerno. Kung tayo po may mga labons na hindi pa nakakilala kay Kristo, kaibigan, abay lumapit ka sa Diyos. Sa mga nakikinig, via online, kung si Kristo wala pa sa buhay mo, ang pera hindi magtatatag sa iyo, ang tao hindi magtatatag sa iyo, ang panahon, ang negosyo hindi magtatatag sa iyo. Ang tanging katatagan ay nagmumula lang sa Diyos. Pagtiwalaan mo siya. Amen? Ibigay mo yung buhay, ang iyong sarili sa Kanya. And guess what? Pagpapalain ka ng Diyos. Pangungunahan ka niya, papatnubayan ka ng Diyos. Bibigyan ka niya ng malusog na pangangatawan. At ang pagkapala ng Diyos ay bubuhos niya sa iyong tahanan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga pamilya, sa aming mga nanay, tatay, at mga katatayan nanay nandito at mga anak. Salamat, Panginoon, as we celebrate, O God, your faithfulness and goodness to our family. We praise your name, O God, and we magnify your name. Pagpalain niyo po sa bawat tahanan na nakasama po namin ngayon. Ang bawat tatay, mga ama ng tahanan ay pagpalain. Ang bawat nanay at mga anak na nandito po sa nakasama po namin sa pagtitipon, ay pagpalain niyo po, Diyos. Mahalin ka namin higit sa lahat. Pagtiwalaan ka namin, ikaw ay aming sama-samang sambahin, paglingkuran. Patuloy kaming lumapit sa iyo, Diyos.
upang ang pagpapala mo at pag-iingat sa aming pamilya ay sumagana, pati sa iyong simbahan. Minsan pa, Panginoon, purihin ka itong aming dalangin at samo. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakabalik na sa ating maupuan. Ako'y naniniwala na lahat kayo po, hindi kayo, kayo po'y nanalangin sa inyong mga sarili at ako'y naniniwala na si Kristo yung pinagtiwalaan yung isa sa inyong buhay. Amen? Ay po'y pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. At muli sa ating mga magulang, sa bawat tahanan, no? Hindi lang sa ating simbahan, maging sa ating mga lugar. Mga Happy Family Sunday po sa inyong lahat. So this time, kung tayo po hinahamon ng salita ng Diyos, ay may maganda, tawagin natin ang ating mga ushers. At tayo po magbigay, no, sa magkaloob sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng